Halaka, Diyos ko po, Marcos Jr., grabe to, breaking news, Aimee binunyag na. Ayaw pindot ha. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Okay, pag-usapan natin itong nag-trending kagabi, itong si Senator Aimee Marcos. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ayan ha, ipagpatuloy natin. Kasi po si Senator Aimee, nag-react po siya patungkol po sa nangyari kay Presidente Bongbong Marcos na na-ospital po si BBM. Ayan nga, kumakalat nga yung balitang si yan. Senator Aimee, sa tingin ko, naniniwala siya na yung pagka-ospital ni BBM, there is really something wrong. Okay, alam na natin, no? Ayaw lang aminin ng Malacanang. So, siyempre, nag-react po si Senator Aimee na para bang kapatid siya ng Pangulo, siyempre, may malasakit siya. Kamag-anak, di ka kamag-anak, kapatid, kadugo. Oh. So, siyempre, nasasaktan siya kasi po, si BBM, para bang yung nakapalibot ni BBM dyan sa Malacanang, wala nang awa kay BBM, parang ganun ba? Na tinitake advantage nila dahil presidente, kung ano-anong mga trip nila dyan sa Malacanang, kaya pumapalag itong si Senator Aimee, no? Ayaw pa kasing maniniwala nitong mga loyalista na itong si BBM ay, alam niyo na, no? May diferensya talaga yung mga pinanggagawa niya. Ayaw kong banggitin ha, pero alam niyo na kung anong ibig kong sabihin, di ba? So, syempre, as the kapatid, ano talaga, nababother si Senator Aimee. Yun, ipapakita ko muna itong video na ito ni Senator Aimee na kung saan kitang-kita mo na nasasaktan na po si Senator Aimee. Hindi, sa totoo lang talaga, no? Bilang kapatid, syempre, kahit anong mangyari, no, kapatid pa rin ni Senator Aimee, si PBBM. Kumbaga nangingibabaw pa din dyan eh. Ika nga nangingibabaw yung dugo. Mas matimbang pa rin yung dugo. Pero syempre, si Senator Aimee kasi, eto kasi, meron siyang meron siyang sariling paninindigan. Meron siyang prinsipyo na pinaglalaban. Hindi ko naman sinasabing walang prinsipyo si PBBM, pero magkaiba sila eh. Magkasalungat sila ng gustong mangyari sa buhay. 'Di ba? Magkasalungat sila ng pinaniniwalaan. 'Di ba? Kaya hindi rin natin masisisi kung ano man yung mga pinaniniwalaan nila, yung pinaglalaban nila. Pero bilang magkapatid, kapag ganyan ang nangyari, na katulad dyan, na syempre mababalitaan ni Senator Aimee na nagkakaganyan yung kapatid niya. Syempre, medyo hindi maganda yan na ospital, may nararamdaman, mag-aalala at mag-aalala pa rin yan. Kumbaga labas na rito yung politika eh. Dito pumapasok na yung magkapatid tayong dalawa. 'Di ba? Nandudoon yan. Kumbaga, talagang nagka-problema lang itong magkapatid na to dahil sa mga taong nakaikot talaga kay PBBM. Totoo. Kasi dati wala naman talagang problema eh. Nung nanalo siya ng 2022, napakaganda. Napakaganda ng samahan ng Uniteam. Napakaganda ng samahan ni BP Sara, napakaganda ng samahan ni BBM. Walang problema. Nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa, pero ang problema, nung tumagal at nagpasukan ng mga kontrabida, doon na nagbago ang istorya. Okay? Pakinggan nyo ang mabuti ha, kasi para kay Senator Aimee, nagkasakit na ospital si BBM dahil dyan sa mga nakapalibot kay BBM na walang pakialam kay BBM, kundi tinitake advantage lang yung Pangulo kung ano-ano mga trip nila dyan sa mga pulboronic nila. Pero bago ang lahat guys, no?
bago natin ito pag-uusapan, help me po muna Ayan. na i-like at saka i-share itong ating Yan, like video and share kay para Domar kakalat TV, ito kay sa Sir taong Domar. bayan. Marami po ang makaalam sa katotohanan at aware tayo sa nangyayari Yes, ngayon sa ating yes, lipunan. yes, yes, Okay? yes. And sa Domar mga TV. bago lang dito sa aking channel, kung ngayon ka lang nanood, i-consider nyo na i-subscribe itong channel na ito kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube channel. Okay? O, walang bayad yan. Nung mag-subscribe ka, updated ka pa dito, okay, sa mga current events. Ito, pakinggan ninyo si Senator Aimee. Talaga, wala kasing nag-aalaga sa kanya. Teka muna. I-start natin from the top, from the beginning. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, Sino raw ang nakapaligid? So meaning, kung iisa-isahin natin, unang-una, yung First Lady. Okay? First Lady, yung asawa. Nandiyan naman talaga yung asawa dyan. Pangatlo, yun ang una. Pangalawa, kapag presidente ka ng Pilipinas, meron kang aide, meron kang nurse, meron kang doktor dyan. Oo. Yung independent na doktor. Diba? Meaning to say, anong ibig ko sabihin? Private doctor pala yung term. Meaning to say, naka-standby ka at nagtatrabaho ka talaga sa Malacanang, binabayaran ka, sinasahuran ka ng gobyerno na 24/7 mong binabantayan ang Pangulo. Ganyan yan. Because si Bongbong Marcos po ang pinaka-importanting tao sa Pilipinas. Kasi kung presidente ka Siya ang presidente, anytime could happen. oo. Anytime will happen pala. So, bakit nagkasakit si BBM? Hindi ba yan minomonitor ng doktor? Hindi ba minomonitor ng mga nurse ni BBM dyan sa loob? Bakit nakasakit? Kasi po, sa pagkakaalam ko, nung panahon po ni former President Duterte, bihira lang talaga magkasakit ang isang presidente dahil minomonitor ang kanilang health. Araw-araw yan na chine-check ang kanilang BP. Araw-araw yan. Araw-araw talaga yan. Hindi Oo, tama yan. Tama yung sinasabi ni Sir Donmar. Siyempre, importanteng tao yan, presidente yan. Kung sa nakapalibot na tao lang, talagang kung sa safe, talagang napapaikutan ng safe yan. Dahil nga sinasabi dito na may mga doktor, may mga nurse dyan. No? Meron makaka-monitor ng nararamdaman niya. Kasi kung may nararamdaman na talaga siya, makikita at makikita nila yan. Pwera na lang kung inililihim lang ni PBBM na meron siyang nararamdaman. Siguro dahil din sa mga nangyayaring stress, no, kahit papaano, sigurado yun. Yung mga stress na dumarating, di ba? Okay, katulad ngayon, di ba? Ang daming tumatama sa administrasyon niya. Ang daming mga nangyayari na, di ba? Mga issue, di ba? Kahit papaano, sigurado, tinatamaan din siya doon kahit papaano. Nararamdaman niya pa rin yun. Kasi sigurado, hindi naman manhid to eh. Di ba? Hindi manhid to sa mga nakikita at naririnig niya. No? Lalong-lalo na sa mga nagiging paratang din sa kanya. Ganun lang din yun. No? magkamali, basta nandyan po sa Malacanang. May ginawa ba ito? Sino ba ang kasama niya dyan always? Kasi syempre kung gagawa sila ng kabalastugan dyan sa Malacanang, edi syempre yung mga nurse at mga doktor, hindi talaga pwede hindi sila pwede magpakita. Depende yan kung bakit nagkaganyan siya eh. Kasi napabalitaan natin, hospital, di ba? Depende kung dahil ba sa pagod, dahil sa walang pahinga, o dahil sa kakaisip, o dahil may sakit siya. Ano ba? Ano bang dahilan talaga? Di ba mga katunay? Di ba? Siyempre, nauunawaan ko si Senator Aimee, ayaw niyang i-blame ang kanyang kapatid. Ang i-blame niya, yung mga nakapalibot dyan. The temptation dyan ang mga nakapalibot kay Marcos. Ito panoorin pa natin yung sinabi ni Aimee. ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano. Posibleng totoo itong sinabi ni Senator Aimee na walang nagmamahal sa kanya sa loob ng Malacanang. Hindi, totoo yan. No? May pagkatotoo yung sinabi ni Senator Aimee. Sa totoo lang, no? Kung magtitiwala lang si PBBM, kaya niyan, yung mga dilawan, di ba?
Ngayon, dumidikit kay PBBM samantalang nung una, suklam na suklam kay PBBM. Diba? Minsan, sinasabi pa nga ni Trillanes na mag-join force ang mga dilawan, ang mga kakamping, pati yung mga loyalista. Diba? Samantalang dati, halos isuka sila ng mga yan. Halos napakatindi ng galit nila sa mga Marcos. 'Di ba? Ngayon lang naman sila bumait sa mga Marcos eh. Kung tutuusin, si PBBM nakakita ng tunay na kakampi. Nung nagkaroon ng eleksyon ng 2022, nakakita siya ng tunay na kakampi sa pamamagitan ng mga Duterte. Oo, totoo yan. Alam niyo kung bakit? Unang-una, hindi sila nagdalawang salita na tumakbo si BP Sara para sa kanila bilang Vice President. Kahit ayaw ni PRRD na maging katandem si PBBM ni BP Sara, pinaglaban pa rin ni BP Sara na maging tandem siya ni BBM dahil magkaibigan sila ni Amy. So wala nang nagawa si Tatay Digong. Pinagbigyan niya ang gusto ni BP Sara. Doon pa lang, napakalaking bagay na ang ginawa ng mga Duterte. Pangalawa, walang sino mang administrasyon ang gumawa sa ginawa ni PRRD na ipalibing ang kanilang ama dito sa bansa natin. Ilang dekada, ilang taon, ilang administrasyon ang dumaan pero walang gumawa na ipalibing si Apo Lakay dito sa atin, sa bansa natin. Ang gumawa lang niyan si PRRD. Marami pang ginawa ang mga Duterte para sa mga Marcos. Isa na din dyan na mayagpag din ang mga Marcos sa pamamagitan din ng mga Duterte sa pagsasanib puwersa nila. Mas lalong nagtiwala ang mga tao dahil alam natin na merong matinding supporter din ang mga Duterte. Kaya mas lalo silang lumakas. Kaya doon pa lang nakakita na ng tunay na kakampi si PBBM. At syempre, alam natin isa dyan si Senator Amy sa mga tunay niyang kakampi. Dahil nung panahon pa lang nila magkapatid, simula nung maliit sila, simula nang nagkaroon ng problema ang mga Marcos sa mga tao, hindi naman sila nag-iwanan, magkakasama pa rin sila. Diba? Halos hindi sila nagwatak-watak na pamilya. Diba? Ngayon lang nagbanggaan si PBBM tsaka si Senator Amy, pero hindi naman masasabing banggaan. Hindi naman sila nag-aaway, hindi naman galit si Senator Amy sa kanya. Galit si Senator Amy sa mga taong nakapaikot sa kanya. Diba? Ngayon lang nangyari yun. Pero kahit kailan hindi siya pinabayaan ni Senator Amy. Kahit nga hanggang ngayon, kita mo, nag-aalala si Senator Amy sa kabila ng binabato ng kampo ni PBBM kay Senator Amy. Diba? Pati asawa niya. Diba? I don't want to say this pero pati ba si First Lady Liza Araneta Marcos? Wala kang pakialam sa asawa mo na presidente ng Pilipinas? Di ba? Kasi tinotolerate ninyo ang mga maling gawain dyan sa loob ng Malacanang. That is, ayoko na lang sabihin, pero kung talagang totoo, no? Itong mga sinasabi ni Senator Amy, duda ko, may ano yan eh, may first-hand information yan si Senator Amy sa loob ng Malacanang. Eh di siyempre, yung mga tauhan dyan ni BBM sa Malacanang, kaibigan rin yan ni Senator Amy. Oh, meron makapagsabi niyan. Di ba? That is betrayal of public trust. Yung mga ginagawa ninyo. Hindi nyo pinaalam ng mga sa taong bayan ang mga kabalastugan yung ginagawa dyan. Kaya nagkasakit yung Pangulo. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Diba? Oh. Grabe. Ako ba? No? Bakit naman ako maniniwala sa mga spokesperson ni BBM? Na wala man niyang alam. Diba? Yan, si Ante Claire Castro. Walang alam kundi bumanat sa mga Duterte. Minsan yata kahit hindi sinasabi ni PBBM, basta makabanat lang sa Duterte to si Castro.
Sa mga Duterte, no? Makabalat na siya sa mga Duterte, okay na eh. Talagang ipapasok niya lagi sa usapan, Duterte. Oh, nagtatrabaho yan sa Malacanang para magsinungaling. Oh. Diba? Hindi sasabihin ng totoo para pagtakpan ang katotohanan, especially the health of the president. Yan ang sabi ko sa inyo. Dalawa lang ang dapat nating papaniwalaan. It's either si Senator Aimee or si Auntie Claire Castro. Ako, mas maniniwala ako sa kapatid. Sino ba si Auntie Claire Castro? Di ba? Ako sa kapatid, syempre. So ngayon, ang kapal rin ng mukha ni Auntie Claire Castro dahil nag-response siya sa sinabi ni Senator Aimee dito. Okay? Ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Sino ba yung feeling presidente? Di wala nang iba. Yung Liza Tanas dyan, yan ang feeling presidente. Sa tingin ko, yan po ang pinatutungkulan ni Senator Aimee. At isa pa, itong si Auntie Claire Castro, wala kang karapatan para banatan ang kapatid ng presidente na si Senator Aimee. Okay? Ayaw na, wala nang naniniwala sa'yo. Parang mas magaling ka pa kay Senator Aimee. Ha, Auntie Claire? Parang mas ikaw pa yung kapatid ni BBM kung magsalita ka. Hindi mo alam ang history ng... Wala eh. Trabaho niya daw yan eh. Pero para sa akin, no, pansin ko lang, totoo yung sinasabi ni Senator Aimee na yung mga taong nakapaikot talaga kay PBBM, yung mga nagpapahamak sa kanya. No? Kasi sa totoo lang, di ba? Talagang okay. Kung babalikan nga natin yung nakaraan eh, talagang okay naman siya eh. Magugulat ka na lang, biglang nagkaganyan. Di ba? Kaya nga sinasabi ko, iba talaga bumulong yung mga alitap-tap, may pagka sa demonyo. Yun eh, parang doon lumala lahat ng usapan, doon lumala ng lumala. Ang problema rin kasi syempre, kung nakikinig ka sa kanila, kahit alam mong mali yung sinasabi nila sa'yo o binubulong nila sa'yo, ang problema doon nakinig ka. Mas pinaniwalaan mo sila. Kasi doon pa lang sa, yung mga tunay mong kakampi, tinalikuran mo. Yung mga tunay mong kakampi, kinalaban mo. Diba? Doon pa lang, napakalaking problema na yun. Mas pinaniwalaan mo yung mga tao na ngayon mo lang nakakasama o ngayon mo lang nakakadikit. Samantalang talaga nung down na down ang mga Marcos, talagang nakita natin isa ang mga Duterte sa tumulong sa kanila. Kaya si Senator Aimee talaga, nakikita natin na tumatanaw talaga ng napakalaking utang na loob sa mga Duterte. 'Di ba? Yun yung pinagkaiba ng prinsipyo nila. Na si Senator Aimee, ako tumatanaw ako ng utang na loob. Marunong akong mahiya. Ang problema, kahit sabihin natin na si PBBM marunong mahiya o gusto niyang tumanaw ng utang na loob, ang problema kung may mga taong nakaikot sa kanya na talagang lumalason o umano sa isip niya, ay naku, mahirap talaga yan. Kasi kita mo kahit ultimo kapatid niya o diba? Kahit nga yung spokesperson dyan sa palasyo, pati si Senator Aimee binibira. Tama ba naman yun? Kapatid, bibirahin mo. Alam mo, bilang kapatid, no, kumbaga yung problema ng magkapatid na yan, Senator Aimee, dapat hindi na pinapasukan ni Castro yan. Kasi bilang kapatid, kung si Senator Aimee nagsasalita ng ganito, nag-aalala lang siya sa kapatid niya. Diba? Kapatid na si Senator Aimee at si Bongbong Marcos. Kilala niya ang ugali ng kanyang kapatid. Tapos ikaw dyan, para ka, ito ipapakita ko sa inyo kung ano ang sinabi ni Auntie Claire Castro. Okay? Pero basahin muna natin itong sinabi ni Senator Aimee, which is, ito yung sa video. Nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-alaga sa kanya. Imagine that one, walang nag-alaga sa kanya. O siguro ayaw niya magpa-alaga kasi mabubuking sila sa mga singhot-singhot dyan. Kanya-kanyang agenda kayo dyan, wala namang umasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan mo na niya ang sarili niya. Magpalakas siya.
O, yan ang sabi ni Senator Amy. Itong mga itong mga words of being a kapatid ni Senator Amy, no? Natural lamang kasi kapatid sila. Nauunawaan natin si Senator Amy. Tama. Nasasaktan yan every time may narinig siyang balitang na ospital ang kanyang kapatid. Siyempre natural naman yan, di ba? Tayong mga normal na tao, meron din tayong mga ganyan, yung mga one of the members sa ating pamilya magkasakit. Siyempre, concerned tayo sa ganyan. Nababothered po tayo. Kasi kahit na sabihin natin nagkaroon sila ng problema magkapatid, si Senator Amy umiiral pa rin yung pagiging ate. Kaya kasi nasabi ko, hindi naman siya galit kay PBBM eh. Kung sakaling nakapagsalita man siya doon sa mga tungkol sa mga bisyo-bisyo tungkol kay PBBM, pag-aalala lang yung bilang kapatid. Hindi para siraan niya yung sarili niyang kapatid. Di ba? Hindi niya sinisiraan yun. Nag-aalala lang siya. Dahil gusto niyang itama kung ano yung pagkakamaling nagagawa o nangyayari. Siyempre, ang tagal bago irespeto uli ng mga tao ang mga Marcos. Ang tagal bago matanggap uli ng mga tao ang mga Marcos. Eto, tumating na. Tinanggap na noong 2022. Nakabalik ang Marcos sa Malacanang. Kaya si Senator Amy parang nanghihinayang. Kung tutuusin, parang ang nangyayari, baka pwede pa nating ihabol to. Na parang, baka pwedeng makabawi tayo sa mga nangyayaring to. Yun ang gusto ni Senator Amy mangyari. Parang ganun. Kaso wala eh. Hanggat may mga tao makikitid ang utak na nakapaikot, wala. Hindi mabubuksan ng isip ng dapat mabuksan ng isip. Oh. Diba? At ako, no? Kung meron pong problemang ganyan, ayaw kong makialam. Especially if yan, presidente pa yan, di ba? Pero ito si Auntie Claire nangingialam eh. Tsaka magkapatid yan eh. Hindi naman dapat niya panghimasukan yan eh. Tsaka dapat ang trabaho ni Auntie Claire, nag-update siya tungkol sa Pangulo. Nag-update siya sa kung anong ginagawa ng Pangulo at mga plano ng Pangulo para sa bayan. Para sa taong bayan. Etc. etc. Hindi yung mga ganyan na kung may magsalita kay PBBM, babarahin niya. Kung may magsalita kay PBBM, titirahin niya. Parang ang layo niya na kasi sa pagiging spokesperson. Kasi parang siya yung magiging boses ng Pangulo eh. Kaya ka nang jadyaan. So ibig sabihin, kaya ka nang jadyaan para mambuli. Dapat tumahimik ka na lang, Auntie Claire. Kasi kapatid yan ng Pangulong Bongbong Marcos. Usaping magkapatid Diba? yan eh. Kapatid yan. Sana kung ikaw, Auntie Claire, kung may respeto kay Bongbong Marcos, sana hindi mo na binanatan itong si Senator Amy. Para kasi nga nangyayari, kapitbahay ka. Tapos may magkapatid na nag-aaway. Nadidinig mo. Tapos nang himasok ka. Hindi mo naman alam yung pinag-aawayan. Diba? Kahit wala kang sigurong binanggit na pangalan, pero alam naman natin kung sino ang pinatutungkulan mo. Ito yung sabi ni Auntie Claire Castro, huwag natin gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Alam mo sa totoo, Auntie Claire, hindi naman nagbibiro si Senator Amy. Hindi naman siya nagbibiro eh. Tama si Sir Dolmar. Nag-aalala si Senator Amy. Kung naiisip mo na nagbibiro siya, siguro doon sa mga nakapalibot sa Pangulo. Yun. Yun siguro. Pero syempre, alam natin na si Senator Amy talagang binibirya niya yung mga taong nakapaligid talaga dyan dahil doon talaga nagsimula yung problema. Doon talaga nagliyab yung usapan na yan nang hindi maganda kaya nagkaroon ng problema. She was really speaking as a sister of BBM. Bakit Yeah. mo pakialaman yan? Ang kapal rin ng mukha mo, akala mo kapatid kayo ni BBM? Ako, hindi malabo yan na one of these days, tatanggalin ka rin ni BBM dyan sa Malacanang. Remember, Auntie Claire Castro, blood is thicker than water. Kaya huwag kang magkumpiyansa sa mga pinagsasabi mo. Tatanggalin yan pag namulat na sa katotohanan yun, BBB. Pag na-realize niya na lahat ng mga nangyayari. Totoong puso at
totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng isang tao na may pinagdaanang karamdaman. Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakakarami. Yan ang sabi ng asong si Auntie Claire, no? Yan mga pinagsasabi mo, Auntie Claire, no? Pwede mang manahimik ka lang, pero mas pinili mo pa talagang banatan si Senator Aimee. Ayaw mo yan. Alam ko naman, hindi mo yan aaminin na si Aimee Marcos ang pinariringgan mo, pero obvious naman na si Senator Aimee. Si Senator Aimee lang naman ang nag-comment dyan patungkol sa health ni BBM. Di ba? Oh. Tapos nakisawsaw ka pa sa away ng kapatid. Yan ang sabi ko sa iyo, Auntie Claire. Kaya marami po ang galit sa iyo. Hindi mo mabiblame. Ikaw talaga, Auntie Claire, na ba? Kapag ikaw yung binabanatan, magre-report ka kaagad sa NBI. Yan ang ugali mo. Mahilig kang bumanat, pero kung ikaw yung banatan, onion skin ka, iyakin ka. Diba? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Update Pinas News. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.